Ayan, so sana meron na kayong mga copies. So, talagang ang focus natin ngayon ay yung doctrine of the church. So, last Sunday, sinimula natin siya sa marks of the true church. Tapos magtutuloy-tuloy ito sa mga susunod na Lord's Day. So, ang topic natin ngayon ay yung headship ni Jesus sa local church. Ito yung mga references natin. Kinuha ko yung sa Confession of Faith, chapter 26, paragraph 4 and 5, nakafocus. Tapos, yung mga exposition ng ating confession. So, when it comes sa authority, yan ay pinaka-definition mismo ng headship. Dahil sa Bible, paulit-ulit na binabanggit yung pagiging head ni Jesus sa pa-next bro. Paulit-ulit na binabanggit yung pagiging ulo ng Panginoong Hesukristo. So meron tayong mga texts, you can check them. At ginagawa ng Panginoong Jesus yung kanyang authority sa pamamagitan lang ng salita at espiritu. At ito yung isang aalalahanin natin. Walang ibang merong universal authority sa church kung hindi yung Panginoong Jesus. Yun yung isa sa mga main points. He exercises authority through word and spirit at wala nang ibang merong universal authority kung hindi siya lamang. Sinabi ni James Renihan, sabi niya, the universal church is subject to Jesus and to Jesus alone. So, ayun yung tutunghayan natin, tignan natin kung ano yung sinasabi ng scripture sa otoridad ng Panginoong Hesukristo. So, yung headship ni Christ, ano yung biblical foundations niya? Sa next. Tandaan natin yung pagiging pinuno ni Jesus ay isang otoridad na ibinigay. Ibinigay ito ng Ama. Jesus was appointed as the head of the church by God the Father. Ang Ama ang nagkaloob kay Jesus ng otoridad para sa kanyang iglesia. Marami tayong text na pwedeng gamitin dyan, pero pag pinansin natin yung kanina, pakibalik nga kanina, dun sa Ephesians chapter 5, tinawag si Jesus bilang ulo ng iglesia, katulad ng ulo ng asawang babae ay yung asawa niyang lalaki. So this is a given. It was an appointed authority na ibinigay sa lalaki para sa kanyang misis, at ito rin ay ibinigay na otoridad ng Ama kay Jesus sa kanyang iglesia. So, pakibalik na doon, bro. So dito, important na malaman yon dahil yung headship ni Christ ay covenantal, pero ito ay everlasting. Ibig sabihin, nagkaroon ito ng simula at ito ay magkakaroon sa walang hanggan. Kailangan natin itong ipagkaiba doon sa otoridad ni Jesus bilang Diyos. Sa pagiging Diyos niya, mayroong otoridad siya sa lahat. Pero doon sa pagiging ulo niya sa iglesia, ito'y pinagkaloob. Ito'y pinagpaguran. Yan ang ginawa ng Panginoong Jesus. Pinagpaguran niya, siya'y nagsakripisyo, siya'y namuhay, para siya ay mamatay para kanino? Doon sa kanyang asawang babae. At nung nabuhay na siyang muli, ito'y isang otoridad na ibinigay sa kanya ng Ama. Matthew 28 verse 18. Sabi ni Jesus, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ibig sabihin, isang klase ng otoridad na wala siya bago siya nabuhay na muli. Kasi sabi niya, nung nabuhay siyang muli, saka siya binigyan ng otoridad na yon. At kabilang doon ay yung otoridad niya sa iglesia. Kaya importante itong ihiwalay sa pag-iisip natin sa kanyang pagka-Diyos. Dahil sa kanyang pagka-Diyos, meron siyang otoridad sa lahat. Ano yan? Walang question yan. Yan ay, may otoridad siya bilang manlilikha sa kanyang nilikha. Pero itong otoridad niya, tandaan natin, mas espesyal ito. Kasi isa itong pinagpagurang otoridad. Isa itong pinaghirapan.
isa itong klase ng pamumuno na meron siyang ginawa bago niya makamtan yung pamumuno na yun. Walang katumbas yun sa atin ngayon kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na yung lalaki, grabe yung sinakripisyo bago siya sagutin at maging mister ng kanyang misis. Pwede, yung iba, nagpakapagod talaga para sagutin sila at umoo at pakasalan sila ng misis nila. Pero yung ginawa ng Panginoong Jesus ay mas matindi. Siya'y namatay. Siya'y nabuhay at namatay para sa kanyang iglesia. Isa itong deserved at merited kind of authority. At ginagawa niya yung otoridad na yan sa pamamagitan ng Espiritu at ng kasulatan, the Holy Spirit and the Word of God as written by the apostles. So, at according kay James Renihan, nabubuo ang isang church, nagkakaroon ng church dahil mismo sa headship ni Christ. Dahil siya yung Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu at ng salita, kaya nagbubunga ito at nagkakaroon ng iglesia. Hindi ito sinasabi nagkakaroon lang ng mga Kristiyano. Hindi, nagkakaroon ng iglesia dahil si Kristo yung gumawa nito. Pakinggan nyo si Renihan. Sabi niya, tackling the question, how does Jesus express His power as the central figure in the life of the church? Si Jesus talaga yung sentro ng iglesia, di ba? Walang ibang sentro, walang ibang pinuno, siya. Pero ang tanong, paano niya to in-express? Paano ito nakikita? Ito yung answer. He calls churches into being through the gospel. The assumption is that Jesus Christ ascended to the right hand of God in heaven is a present and active Lord and a reigning King. Calls men, women, and children to faith. He is the one who gives them faith and commands them to be organized together into churches. Napakatindi ng claim ni Renihan. Sinabi niya, si Jesus daw ay isang aktibong Panginoon. Nasa langit siya, pero kumikilo siya. Siya ay nagre-reign. Siya ay merong ginagawa. At kapag may mga nagiging Kristiyano, gawa yun ni Jesus. Kapag merong hindi Kristiyano, tapos naging Kristiyano, gawa yun ni Jesus. Papaano? Salita at Espiritu. Magkatambal. Now, hindi lang mga Kristiyano yung nabubuo kung hindi maging iglesia. Sabi ni Renihan, he calls churches into being. Walang iglesia, nagkakaroon ng iglesia. At sinong may gawa nun? Ultimately, si Jesus din. Si Jesus yung pinakadahilan. Si Jesus yung nagbigay ng pananampalataya at si Jesus rin yung nag-utos. Magtipon kayo, maging iglesia kayo. Magkakaroon tayo ng isang pag-aaral tungkol sa covenanting ng isang church sa susunod na mga pag-aaral. Pero ang pinaka-basic na dapat nating tignan, dahil ito kay Jesus. Bakit nag-decide yung mga taong yung grupong yon na mag-covenant? Kasi nakumbinsi sila sa salita at sa Espiritu. Sino yung nagkumbinsi sa kanila sa salita at Espiritu? Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Aktibo siya. Meron siyang ginagawa. From the creation of the church, lordship ni Christ yun, headship niya yun. Tapos sa continuation, headship pa rin ni Christ yung dapat masunod. Next. Kaya pag usapin ng authority sa church, ang pinaka-final authority ay walang iba kung hindi yung Panginoong Jesus. Siya yung may pinaka-autoridad sa buong iglesia. Pero ang mababasa natin sa Bible ay merong delegation ng authority. Merong spheres ng authority. Ang pinakauna, sa usapin to ng mga tao, ay yung mga apostles. Ang mga apostles ay itinalaga ni Jesus bilang mga official na representatives niya. Sila ang mga foundational leaders ng church. Sila yung foundation ng church. Nagpapatuloy ang otoridad ni Jesus sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya hindi tayo tumatanggap basta-basta ng mga nagkiklaim ng title na apostle. Kasi hindi yun basta-basta. Iba yun. Permanent yun at hindi yun repeatable.
na hindi yun repeatable na klase ng office. Pero yung mga apostles na yun, later on, nung nagplant na sila ng churches at nagkaroon na sila ng churches, nag-appoint naman sila ng mga leaders doon sa mga churches na yon. So si Jesus, unlimited authority, binigyan niya ng authority yung mga apostles. Yung mga apostles, nagplant ng mga churches, at doon sa mga churches, nag-appoint sila ng mga leaders. Si Apostle Paul, sinabi niya si Timothy, may qualifications. Si Titus, sinabihan niya rin mag-appoint, mag-ordain ng mga pastors doon sa churches, doon sa Creta. At dito nagsimula yung establishment ng mga local church na leadership. Again, nung nakarang Wednesday, puro yun ang tanong eh. Pero sa mga susunod na pag-aaral natin, tatalakayin din natin ito intensively. So, ang mga apostles nag-appoint ng mga local church leaders. Sabi ni Paul sa Ephesians 4, ang mga leaders ng church ay gift niya sa church. So, paano nangyari yun? Appointment ng mga apostles yun, tapos gift ni Christ yun. Nakikita natin, iisa kasi. Iisa, yung otoridad ni Jesus at yung ginagawa ng mga apostol. It is one and the same. Kaya sa isang fully organized na isang church, merong mga tinatawag para maging pastor at para maging mga diakono. Tapos, pero pag sa usapin na to, kailangan nating makita na merong comparison. Yung mga apostles saka yung mga pastors. Meron silang pinagkaiba. Kunyari, ang authority ng mga apostles ay universal. Pwede silang magkaroon ng authority sa lahat ng mga churches. Hindi lang ito sa isang church. Makakita natin si Apostle Paul, nakikipag-usap siya sa mga taga-Colossians, sa mga Ephesians, sa Thessalonians, sa Philippians, sa iba't ibang mga churches. Meron silang authority sa mga church na yun. Bakit? Sila yung may official authority ni Jesus bilang mga apostles. Pero yung mga pastor, wala silang universal authority. Ang authority nila ay nasan lang? Local church. Hindi sila pwedeng manghimasok dun sa ibang mga churches. Doon lang sila sa sarili nilang lokalidad. Ang apostles, kahit saan, pwede sila sumulat doon sa mga iba't ibang mga churches. At yung mga pastors ay merong fallible authority. Ibig sabihin, pwedeng magkamali, pwedeng mag-err. Pero yung authority ng mga apostles ay infallible. Kapag sinulat na nila yan at ibinigay na yan dun sa mga churches na yon, ito ay walang pagkakamali. Kaya dito merong descending power na pwede tayong makita. Si Jesus sa kanyang kapangyarihan, lahat ay sakop niya. It is unlimited power. He uses it according to His will. At yung kapangyarihan ng iglesia, meron ding power ang church. Again, we will be having I think 3-part series dun sa power ng church. May kapangyarihan din siya, binigyan siya ng keys, yung kapangyarihan ng susi, ibinigay yan sa iglesia, pero kailangan under pa rin yan ng authority ni Christ. Under siya ng authority ni Christ. Tapos, yung mga officers naman, ng mga pastors at deacons, yan ay hindi pwedeng i-ordain outside the church. Sila ay nasa loob ng church. Ang mga ino-ordain na pastors at deacons ay nasa loob ng church at meron din silang power doon sa loob ng church. Pero sila ay nasa ilalim pa rin ng authority ni Christ. Ang pinakamalaking authority ay na kay Christ. Pero yung mga churches na yon, yes, meron tayong tinatawag na association of churches. Ito may pinakamaliit na power sa lahat. Pwede tayo makipag-fellowship, magkaroon ng formal na relasyon sa ibang mga iglesia at sa pamamagitan nun, pwede tayo magkaroon ng influence sa isa't isa. Pero ito ang pinakamaliit na otoridad. Hindi siya pwedeng manghimasok sa power ng officers, hindi siya pwedeng manghimasok sa power ng church. Kaya dito natin pag-uusapan yung autonomy of the local church next Lord's Day naman. So,
Ang Ama, binigay ang otoridad kay Kristo. Si Kristo, nagbigay ng otoridad sa iglesia. Yung iglesia ay nag-ordain ng sarili niyang officers. At yung power ng church ay nasa loob lang ng kanyang circle. So sabi rin ni Jeffrey Johnson, elders have authority, but it is not absolute authority. The congregation has a measure of authority as well. Members are responsible to submit to their elders, but members are also responsible for their elders, accountable to God's word. Thus, the church, with its elders and members, has the authority to carry out its responsibilities to oversee and rule itself under the headship pa rin ng Panginoong Hesukristo. So sa next, titignan naman natin sa usapin ng decision making. Sa usapin ng decision making, ang isang magandang pattern ay yung Jerusalem Council. Merong controversy, meron silang doctrine na pinag-uusapan, meron silang dapat na i-address na doctrinal problem. At ito yung ginawa nung nasa Jerusalem Council. Number 1, na-recognize nila merong controversy. Number 2, nag-gather sila ng church leaders. Hindi lang yung apostles, tinawag rin nila yung mga elders. Nag-gather sila. Pangatlo, nakinig sila ng mga testimonies at evidences. Anong nangyari? Actually, ang nagkwento dito si Apostle Paul. Number 4, nag-appeal sila sa scriptures. Sa controversy na to, anong sabi ng Bible? Isipin nyo, early church pa lang sila. Isipin nyo rin, apostles tong mga to. Pero anong ginawa nila? Nag-appeal sila sa scripture. At pagkatapos nila mag-appeal sa scripture, gumawa na sila ng judgment. Ano yung sabi ng scripture? Anong sinabi ng Holy Spirit through this? Na ang isang tao ay magiging Kristiyano lang by faith alone. Kasi yung controversy dyan ay yung katulad ng controversy sa Galatians. Yung Galatians ay parang aftermath nito. Nangyari. Nagtuloy lang. Pero ito basically yung problem. After nila mag-make ng judgment, sinabi nila clearly ano yung judgment. Ano yung sagot dun sa controversy. And lastly, in-encourage nila yung church na mag-promote ng unity. Sinabi nila, okay, ito na yung decision, ito yung sinasabi ng scripture, at ito dapat yung pagkasunduan natin bilang Jerusalem Church. So, maganda to kasi pagdating sa decision making, ang unang-unang titignan natin, anong sabi ng Bible? Yan ang pinakauna. Sabi ni Jim Elif, meron kasi siyang article. Ang pangalan ng article niya, Christ's Headship in the Church, the neglected first principle of decision making. Yung nakakaligtaan daw sa decision making, alin? Headship ni Christ. Sino nga ba yung masusunod sa church? Kaya sabi niya, unang-unang sagot, anong sabi ng Bible? Now, minsan, walang sinasabi yung Bible directly sa mga concerns. Pero sabi ni Jim Elif, ang kailangan pa rin gawin ay tignan pa rin yung scripture para makakita ng mga prinsipyo. Ano yung principle ng scriptures na makikita natin dito para makatulong sa atin while prayerfully nagsisik ng wisdom? James 1, verse 2 at verse 3. At sa pamamagitan daw nito, doon natin malalaman yung kalooban ng pinuno ng church. Sino yung pinuno ng church? Si Christ. Sa pamamagitan ng scripture at ng prayer. Next. Meron ding mga misconception dun sa headship ni Christ. So, hindi ko na to i-elaborate fully, pero galing yan kay Tabithy Anyabile na meron daw mga misconception na baka iniisip ng iba na dahil si Jesus yung head, hindi na kailangan ng leadership. Dahil si Christ yung head, hindi ko na kailangang sumunod sa examples ng iba. Kasi si Christ na yung best example eh. O kaya naman, dahil si Jesus yung head, hindi na natin kailangang magtrabaho ng maigi at leading.
O kaya naman dahil si Jesus yung head, hindi ko na kailangan dapat mag-alala sa welfare ng church. O kaya naman dahil si Jesus yung head, magiging madali lang at fruitful palagi ang ministry. So all of these are misconceptions. Dahil kabaliktaran yung sinasabi ng New Testament. Sinasabi ng New Testament, si Jesus ang ulo, pero may mga itinalaga siyang mas maliliit na otoridad. Dahil kahit si Jesus ang ulo, meron tayong mga halimbawa na makikita sa kapatiran. Kahit si Jesus ang ulo, kailangan pa rin nating magpakasipag sa pagtatrabaho para sa kanyang kaharian. Kahit si Jesus yung ulo, kailangan pa rin nating magkaroon ng diwa, banal na pag-aalala sa kalusugan ng iglesia. Sinabi yan sa 2 Corinthians 11. Dahil si Jesus yung ulo, hindi ibig sabihin na magkakaroon na tayo ng madali at palaging mabunga na ministeryo. Next, ang sunod naman na titignan natin ay yung nagkiklaim ng headship. Nakuha rin natin yan sa confession. Sa Catechism ng Catholic Church, nakalagay ba yan dyan? Hindi ko nalagay. Sa Catechism ng Catholic Church, nakalagay mismo sa number 882. Grabe. Yung Catechism nila, 882. Meron pa yan. Kasunod. Sabi dito, for the Roman Pontiff, by the reason of his office as Vicar of Christ, as pastor of the entire church, has full, supreme, and universal power over the whole church. A power which he can always exercise unhindered. Ang Santo Papa ay merong universal power saan? Sa buong church daw. Na pwede niyang i-exercise unhindered. Yan yung claim ng Roman Catholic Church sa pagiging Vicar of Christ. Ibig sabihin ng Vicar, representative ni Christ. Pag alis ni Christ, sila yung iniwan. At ang iniisip ng Roman Catholic Church, si Peter yon, at ang mga Santo Papa daw ay mga successor ni Apostle Peter. And of course, we disagree with that. Ang kapalit ni Jesus nung umalis siya ay hindi si Pedro, ang banal na spirito. Sa John 14, John 16, sabi ni Jesus, aalis ako, pero maipapadala ako sa inyo. Yung banal na espiritu. Totoo na merong qualification yung mga apostles. Pero ang Santo Papa, hindi siya qualified maging apostle. Sinasabi ng Roman Catholic Church, meron silang succession ng apostleship. Hindi, ang succession ay yung apostolic truth, hindi apostolic office. Alam niyo yung mga apostles, ang qualifications nila, una, dapat tinawag diretso ni Jesus. Pangalawa, dapat nakita nila ang resurrected Christ. Pangatlo, dapat nakapag-perform sila ng signs and wonders to qualify. Etong tatlong to, hindi to qualification ng Santo Papa. Hindi niya nakita yung Panginoong Jesus sa resurrection niya, hindi siya direktang tinawag ni Jesus, at hindi siya nakapag-perform ng signs and wonders. Ito yung tatlong qualification na yon. Nawala yung sinasabing Vicar of Christ. Nagpapatuloy ba yung authority ng apostles? Yes, but through the Bible. Nagsulat sila, yung otoridad nila ay nandun sa sinulat, doon sa Biblia. Kaya yung gamit natin, Bible eh. Authority natin, Bible. Bakit? Kasi andoon yung apostolic authority. Andoon yung otoridad ng mga iniwan ng Panginoong Hesukristo. Therefore, sino ang may universal authority sa lahat ng churches? Bible. Kaya sa lahat ng Bible, ay lahat ng churches, yung Bible dapat ang supreme authority, di ba? Yun dapat ang magkaroon ng otoridad. Hindi ang isang nabubuhay na tao na hindi apostol.
Walang taong may universal authority kung hindi si Jesus through the Spirit and the Word, na hindi yan mapaghihiwalay. Now, sabi ni Kevin DeYoung, the apostolate was an exceptional and temporary office in the New Testament church. Granted, there should be a succession of apostolic truth, and there is a sense in which overseers and elders care for churches like the apostles did. But in the strictest sense, the apostles have no successor. They are part of the non-repeatable, once-for-all foundation of the church. Now, implications. Anong epekto nito dapat sa church, yung headship ni Christ? Una, priority. Sa next, bro. Una, ang priority. Yung priority dapat ng church ay kung ano yung utos ni Christ. Lesser dapat ang priority sa, dapat nga hindi priority eh. Yung hindi naman inutos ni Christ. Bakit? Kasi church niya to. At dahil church niya to, siya ang masusunod. At dahil church niya to, ang gusto ng church ay masunod kung sino yung dapat masunod. Kung sino yung ulo ng iglesia. Ganon din, di ba, sa tahanan. Hindi dapat masunod yung baby. Ang dapat masunod kung sino yung dapat masunod. Ganon din sa iglesia, ang dapat masunod yung ulo, si Jesus. Walang iba kung hindi siya. Ang priority ng church ay masunod siya in obedience sa kanyang word. Ang mission ng church ay dapat defined sa commandments ni Christ. Yung kanyang mga main na mga commandments. Yun nga yung creation ng church at continuation ng church. Anong ibig sabihin nun? Kung ano yung sabi niya, pinapagawa niya, yun yung gagawin natin. Number 2, yung mga leaders ay dapat manguna under the lordship of Christ. Hindi ito dapat independent o hiwalay doon sa pagiging Panginoon Jesus. Dahil kapag nangyari yon, ang mangyayari ay yung Diotrephes syndrome. Sa 3 John verse 9, merong isang tao, ang pangalan ay Diotrephes. Hindi natin alam, siya ba'y leader, siya ba'y influential member. Pero, etong si Diotrephes ay describe sa verse 9 ng 3 John bilang someone who loves to be first. Gusto niya siya palagi ay una. Siya palagi yung nauuna. He is ambitious, proud, at ayaw niya sa apostolic authority. Siya ay rebellious. At sa ibang mga kapatiran na totoong believers, hindi niya wini-welcome. Ito yung meron kay Diotrephes. Si Diotrephes ayaw niya sa sulat ng apostles. Kay John, si John mismo. Tinatanggihan niya si Apostle John. Alam niyo, pag tinanggihan yung apostles, ibig sabihin, tinanggihan mo si Kristo. Ang pagtanggi sa apostol ay pagtanggi kay Hesukristo. Yun yung sinabi sa Book of John na kung sino yung tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, tumatanggi sa inyo ay tumatanggi sa akin. Hindi yun para sa lahat ng believers. Para yun sa apostles. Hindi yun sa lahat ng believers. Huwag mong i-claim sa sarili mo yun, ha? Tinanggihan mo ako, tinanggihan mo na si Christ. Hindi. Apostles yun. Dahil kapag tinanggihan yung apostol, tinanggihan na si Kristo kasi meron silang authority doon. So, ayun yung ginawa ni Diotrephes. Tinanggihan niya si Apostle John. Tapos, ayaw niyang i-welcome yung ibang mga believers. Sa sobrang pag-ayaw niya sa pag-welcome sa kanila, tiniwalag niya yung mga nagwe-welcome. Intindi. Pero ito ang magiging itsura kapag hindi nagpapasakop sa pagiging ulo ni Jesus.
Ang iniisip niya, siya na yung ulo. Iniisip niya na siya na yung pinuno nung church. Siya na yung magde-decide kung sino yung tatanggapin, sino yung hindi tatanggapin. Isipin niyo, Bible, hindi niya tinanggap. Ang tindi. So, isa yan sa dapat maging pag-ingatan. Pero ganun din, sa leadership, ang gusto ng leadership ay ang mga whole church ay maging mature na si Kristo ang maging ulo palagi. Ito yung sabi ni Jim Elif sa next, bro. Sabi niya, beyond all this, the elders concern themselves with maturing the church so that the people will receive Christ's headship in all things. And that may take some work. Bakit maging mahirap to? Kahit na ang tinatanggap sa membership ay true Christians, regenerate Christians, iba-iba tayo ng maturity. Hindi tayo iisa ng maturity. May iba-iba tayong degree nito. And that may take some work. Sabi ni Elif, rooting out man-made traditions, especially the kind that were yesterday's pragmatic attempt at being relevant, are often hard to give up. Yung mga nakasanayan na. Bringing the church to the desirable place where the words of Christ are more important than preconceived ideas and worn traditions that have their day can be the elders' most difficult task. Authority comes from Christ's words to us, and those who are truly His will understand eventually. Pero ito yung gusto nating mangyari sa ating church, at gusto nating maging goal ng mga pastors, ng leaders. Ang gusto mo, yung pastor mo, ang gusto niyang ambition para sa church ay mag-mature. Hindi kung ano-anong bagay. Hindi mga sidelines. Kundi mag-mature yung church. Yun yung under sa headship ni Christ. Ngayon, sa mga members naman, sa papabalik bro, ang iiwasan natin dito, dahil ang gusto nating mangyari ay headship ni Christ in all things. Yun ang gusto natin. Ang membro, bawat isang membro sa 68 members ngayon, si Christ yung authority mo. Yun ang gusto natin. Therefore, kung si Christ yung authority mo, may tatanggihan tayo. Una, yung pure democracy ng church. Ibig sabihin, hindi lahat ay kung ano yung gusto ng marami. Yung mangyayari sa church ay hindi lahat palagi kung ano yung gusto ng marami. Dapat ang tanong ay ano yung gusto ni Kristo? Hindi kung ano yung gusto ng marami. Hindi lahat ay up for suffrage. Kunyari, ang gospel, hindi yan up for suffrage. Anong way of salvation na gusto nyo ngayon? Nagbotohan natin. Ha? Sinong gusto? By baptism muna, by works muna. Pero yan yung nangyayari sa ibang churches. Kaya may mga church na pro-LGBTQ. Bakit? Kasi democratic. Kung ano yung gusto ng marami ang masusunod. Napuno yung church ng pro. Hindi ganun. Ang church dapat ay nasusunod si Jesus. Dahil hindi ang head ay ang congregation. Ang head ay si Christ. Hindi yung congregation. So hindi ito usapin ng pure democracy. Although may power ang church, again, we'll study that later, pero ang gusto ng members, masunod si Christ, hindi yung gusto ng marami. Yun ang pinakagusto natin. Pangalawa, na dapat hindi mangyari, pure blind submission sa pastoral authority sa church. Na, dahil sabi ni pastor, tama yan, no question. Hindi ganon. Kahit yung mga pastor, hindi gusto yan. Kasi yung mga pastor, ang gusto nila, kaya mo ginagawa dahil alam mong nasa Bible. Yung Berean, anong sabi ng Berean? Nakikinig sila kay Apostle Paul, binubuklat nila yung Bible. Kaya mag-iingat tayo pag di tayo bumubuklat ng Bible. Lalo na pag preaching. Mag-iingat tayo. Kasi ang gusto mong maging Lord mo, ay si Jesucristo. Siya yung head ng church. Tignan mo palagi. Ano yung nakasunod sa Bible? Nasa Bible ba yan? Dahil yun yung gusto nating pagkasunduan natin. Hindi dahil sabi ng isang tao.
Dahil sabi ng pastor. At yung mga pastors, tinatry nila as much as possible kung ano yung nakalagay sa word. At i-convince tayo kung ano yung nakalagay doon sa word. Dahil dapat, iisa tayo ng iniisip. Sinasabi ng mga pastor, eto yung word, tingin kayo sa word. Wag ito, tingin sa word. Wait, wag nga sa akin sa word nga Yun ang ginagawa ng mga pastor. Dalawang iiwasan, pure democracy, saka blind submission. Sinabi ng Hebrews 13, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls. As those who will give account, let them do this with joy and without groaning, for that would be of no advantage to you. In relation yan sa submission kay Christ. So, sinong susundin ng mga members? Si Christ una. At habang sumusunod yung mga namumuno kay Christ, sila ay pangalawa as they lead under the word. So, bilang pagtatapos, si Kristo lang yung pinuno ng iglesia. Ang otoridad niya ay na-express through scripture and the Spirit. At walang earthly leader ang may universal authority sa lahat ng churches, kung hindi si Christ lang. Kaya ang church ay dapat nagsisik na maging faithful sa word sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Sige, dito po tayo nagtatapos. Any question? Or comments? Pas, thank you po sa sa lecture. Hindi po ako apostle Pero po Prophet. hindi po pero question po. Question po. Yung sa kanina po sa decision making under Christ headship. Kasi po nandun po yung apostles sa Council of Jerusalem. Yeah. And then some churches either they use it as proof text para magkaroon sila ng modern day apostle or succession ng apostle, or ginagamit na proof text ng mga kapatiran din natin who hold a different tradition sa congregationalist na nagko-convene yung leaders to talk about such controversies. Pero hindi po muna ako doon. Pupunta lang po ako sa local church. Sorry, ba't ba napunta doon? Pero ibig sabihin, kapag yung church meeting po ba na ginagawa natin, for example, mga church discipline, for excommunication, or restoration, or other important matters na ginagawa natin, tama po ba? Ito yung ginagawa nating principle na yung 1 to 7. Yun po ba yung ginagawa po natin? Yes, by principle, kaya natin tinatawag na deliberation. Pag nagde-deliberate tayo sa usapin ng decision making. Ano yung deliberation? Nagde-deliberate tayo kapag may accept na members. Decision yon. May de-deliberate tayo kapag may discipline. May deliberation din kapag magpipili ng officers. Yung earlier, before, may deliberation din doon. So sa mga yon, yes, ganun yung ginagawa natin kasi chine-check natin kung ito ba in line doon sa pinangahawakan nating tinuturo ng scriptures. Siguro po, follow-up question po. Ibig sabihin, ang context po nito is local church. Yes. Not parang association of churches na church leaders yung nanon. Hindi po siya ganun. Yaan, hindi. Yes. Pero, concern kasi yan nung mga ibang church, kaya pumunta sila sa apostles. Kaya lang, ang difference kasi, apostles, may universal authority. So, pero yung application natin yan ngayon by local church. Yes. Kasi, pwede magkaroon ng discussion yung mga iba't ibang mga churches, pero it will hold no power. Ang meron lang doon ay advisory. But wala yung power sa isang local church. Kaya yung application ng Jerusalem Council ay yung sa local church. Thank you po. Okay. Other question or si Monica? Label na senior pastor. Tapos, ganun po ba yung leadership structure ng Presbyterian? At faulty po ba yun? Senior pastor? Opo. Oo. Okay, sige. Pero anyway, yung una muna.
Mali ba Mali po ba yung yung label na ganun? title May na multiple pastor sa isang church tapos merong isang senior pastor. yeah. Ah, madadaanan din natin yan later on, yung multiplicity of elders saka parity ng elders. So, ang sagot doon ay oo, mali yun. ang senior pastor lang ng church ay si Christ. Sabi ng 1 Peter chapter 5, sabi doon, siya yung chief shepherd, tapos lahat ng mga ibang mga pastor ay under shepherd. At interestingly, kasama doon si Peter. Sinama ni Peter yung sarili niya sa tinatawag na under shepherd. Isipin niyo yun. Si Peter, apostle, si Peter isa sa mga nagli-lead talaga, very vocal sa mga apostles, pero kinonsider niya yung sarili niya na under shepherd din. Kapantay niya yung iba sa pagiging under shepherd. So, walang sinasabi yung scripture sa senior pastor. Ang mga pastor sa kanilang multiplicity ay mayroong equal authority, iba-ibang ability, may diverse ability yan, pero yung sa kanilang authority, wala dapat na mas nauuna. Mas may sense na mas may authority kaysa sa iba. In which yun yung nangyayari sa ibang churches na may senior pastor. Medyo evangelicalized na yung senior pastor eh. Pag iba, tatawagin yan, bishop. Pag iba, kung ano-ano na, may reverend pa, may kung ano-ano pa, iisa lang naman sinabi ng New Testament. So, yun yung sa una. So, any comment? Pwede pong paki-explain plainly yung leadership structure ng isang Presbyterian church? And is it biblical? Faulty po ba yun? You have chosen war. I don't want more. Sabi, pagkagising ni Monica, gusto kong mambasa yung Presbyterian ngayon. We disagree sa church polity nila. Ang church polity lang naman ng mga Presbyterian ay meron talaga silang mga local congregations na meron mga pastors na sarili nila. Kaya lang meron silang higher authority, yung tinatawag na presbytery. Sa presbytery na yon, composed yun ng mga pastors doon sa iba't ibang mga congregations na yon. So for example, meron tayo dito, example lang, meron sa Pasig, meron sa Marikina, yung tatlong yon kunwari ay mga Presbyterian, yung mga pastors nila at mga representatives, yun yung bumubuo ng presbytery sa kanila. So, meron silang mga, kumbaga yun ay may authority doon sa tatlong churches na nabibilang sa kanila. At magkaiba yun sa Association of Churches sa Reformed Baptist dahil yung Association of Churches sa mga Reformed Baptist ay binubuo iba't ibang mga local church pero wala silang authority to mandate, command yung mga bawat churches na nandun. They have advisory powers doon sa mga churches na yon. Pero yun yung basic na definition. Hindi tayo nag-agree doon dahil sa next topic natin. Ang next topic natin ay autonomy ng local church. Na ang isang church ay self-governing, walang mas mataas na entity sa taas niya. Si Christ lang. Si Christ directly sa local church. Walang iba. So, pero yun yung sa Presbyterian na meron silang another group na mas mataas ang authority sa local church. Pero we can study that further. Okay, so other question? Sa headship ni Christ? Deacon Marlon. For example, may nakausap po tayong tao na naniniwala na ang headship niya ay si Christ lang. And nabanggit nyo rin kanina na yung authority ng mga officers ng church ay fallible. So, kaya ang argument niya, since fallible ang authority ng mga church, nasa churches, I rather obey Christ than man. Parang, kumbaga nandun siya sa extreme. Ayaw niya maging part ng church dahil ang alam niya, ang submission niya ay kay Christ lang. How do we argue or talk with that kind of person na kiniklaim niya
he's a Christian and his authority is Christ alone. Then yung mga dahil nga fallible yung mga local church officers, I don't want to submit with them. Yan ang pass. Thank you, Don Deacon. He would rather obey God than man kasi yung man ay fallible. Pero ang totoo nun, he have obeyed man rather than God. Ang sinunod niya yung sarili niya na fallible. Kaysa sa Diyos, na infallible, na nagturo na mag-submit sa fallible na church. So, ang siguro, ang pwede nating convincing doon ay sabihin natin na yung mga churches sa New Testament, puro may mga palpak. Lahat. Pero tinayo pa rin siya ng mga apostles. So, hindi hindrance yung kapalpakan ng Galatians, Ephesians, Colossians, Corinthians, Thessalonians para hindi maging member doon. So, hindi siya dapat reason. Ang main, syempre yung gospel, pero yun yung means ng Diyos doon para sa kanila. So, yun yung yun yung pwede natin maging convinced. Kasi pwede yung sabihin na, normally kasi yung churches ngayon, hindi katulad ng churches dati. Yung churches kasi ngayon, marami ng problema. Kailangan mabuksan yung mata niya, tignan mo yung New Testament, puro problema. Lahat ng sinulatan, kaya nga sila sinulatan basically, kasi may problema sila. Pero, church pa rin sila. So, kailangan mamulat siya sa reality na yon, na yung tinayo ni Christ sa simula, may problema agad. At dun niya sinabi na magpasakop at mag-submit. So, he should obey God rather than men. At wag niya sundin yung sarili niya. Follow up, Deacon. Wala na. Si Paul. Lapas, tinitigan ka. Ay, hindi pala, kasi nakapikit Ano po, question. Kasi may mga naririnig ako na Catholic na mga defenders. Ang sabi nila is hindi nila, isa sa mga argument for the papacy is necessity siya as an overseer ng church for church unity. So, sinasabi nila na dahil kita nyo yung mga protestante, kaya sila iba-iba yung denomination nila, kasi walang nagkakandak nung magmi-meet lahat sila at i-unify yung doctrine. So, paano po natin titingnan yon in light of the lecture ng headship ni Christ sa church? Ayun, thank you Don bro. Una, yung mga Roman Catholic apologists, una, ang hindi nila sinasabi ay napakarami ring disunity sa loob ng Roman Catholic Church. They are acting as if they're so unified na walang differences. Pero ang totoo, sobrang daming differences sa loob ng Roman Catholic Church. Magkahiwalay pa yung conservative sa liberal. Sinasabi nila, isa yung doctrine nila, yes. Pero interpretation nila ng doctrine nila, nagkakaroon din ng pagkakaiba. Merong internal division yan. Pero ang pinapakita lang nila, meron silang superficial unity. Kasi, ito yung nag-unite sa amin. Meron kaming isang leader na nag-unite sa amin. Pero ang totoo nun, pag sinilip mo yung loob, it's the same. May isang pangalan lang. May isang babalikan lang sila. Pero ang totoo nun, there are so many internal divisions din sa loob nun. Ang pangalawa, yung accusation nila sa Protestantism na kaya sobrang dami, kaya walang unity kasi walang iisang head. Actually, mali yun. Ang isang i-argue natin ay yung liberty of conscience doon sa Word of God. Dahil si Kristo ang totoong Panginoon, ang gusto ng mga iglesia ay maging malinaw sa konsensya nila kung ano yung tinuturo ng kasulatan. Yun ang gusto natin, hindi superficial unity. Kasi sa Roman Catholic Church, merong internal division tapos marami pang ignorant. Mas maraming population ng Roman Catholic Church ang ignorant sa doctrine nila. Therefore, they are there without knowing kung ano yung nangyayari. Pero hindi yun yung gusto ng mga Protestant. Ang gusto natin, alam nyo kung ano yung position natin, ano yung salvation, ano yung unity natin, kaya tayo nagkakaroon ng differences. Bakit? Kasi we want Christ to be our head. Kaya okay lang to
Okay lang na magkaroon tayo ng mga disagreement kasi si Christ dapat ang head. Hindi natin, kung magkakaroon tayo ng unity sa gospel dahil si Christ yung head. At hindi yun wini-work out through that kind of superficial na unity na minemaintain nila na meron daw sila. Hindi. Ang gusto natin ay totoong unity, hindi mukhang unity lang doon sa doctrine na yon. So, kung ang maging result nito ay merong mga magdi-disagree, sharp disagreement, so be it. Walang problema, hindi sila naniniwala sa gospel, kaya naglabasan yung mga cults. Pero, kasi ayaw natin mag-united doon sa mga hindi naman talaga nag-agree sa gospel. Hindi natin gusto sabihin, hindi, dapat sakop lang tayo ng isa, dapat ano lang tayo. No, hindi yung gusto natin. Ang gusto natin, pinaniwala niyo yung tunay na gospel, tayo yung mag-gather. Hindi yung katulad sa Roman Catholic Church na meron ng mga ibang paniniwala within themselves at interpretation within themselves, pero with the mask or with the face na, hindi, united kami. Tignan nyo, dito na kayo. That's what we do not want. At hindi yun yung headship ni Christ na sinasabi. Go. Pupush ko po, Pastor. Sige. So, yung sagot po natin is because of the liberty of conscience. Paano po natin ititake yung criticism na, so, dahil si Christ yung head ng church, hindi ba dapat yung inyong pagtingin sa scripture is may unity? May harmony dapat yung inyong mga interpretations? And the fact na merong iba-ibang denomination, it just means, again, criticism ito. Yes. Hindi ko to Yes. it just means na conviction-based rather than, again, criticism to. Sorry, criticism. Rather Rather than than super. Sige. conviction-based yung Wala ibang magandang choice eh. pagtingin sa authority rather than kung ano yun nasa scripture. So, ayun, Pastor. Anong tingin nyo doon? Okay, medyo binago mo na yung dulo nun. Sige. Kung totoong head si Christ, dapat wala ng false doctrines na dinidil sa New Testament Church. Yun yung magiging sagot natin sa kanila. Kasi ang gusto nila, flawless. Pero ever since sinayo yung church, hindi naman ganon. At si Christ yung head nun. Gusto nila something better than the New Testament Church. At hindi ganon yung headship ni Christ. Dahil si Christ ang head, therefore dapat walang flaw. Misconception yan. Yun yung gusto nilang gawin eh. Pero nakita natin sa New Testament na itong mga church na to, may iba-ibang mga flaw pa rin. May mga differences pa rin. Kung si Christ ang head, dapat walang Acts 15 Jerusalem Council. Dapat wala yon. Basically, yun yung sinasabi nila. Therefore, mali sila. Kasi si Christ yung head at meron pa rin nun. At okay lang yon na magkaroon ng differences doon. At okay lang magkaroon ng Galatians, Colossians, Thessalonians, Corinthians, Philippians. Some are better na churches, more sanctified than others. Pero si Christ pa rin yung head nun. So, kailangan wag tayo kumagat doon sa ganong klase ng pag-aanyaya na hindi dito merong unity, dito merong iisa kami ng doctrine. Hindi, New Testament nga ganito. Better kayo sa New Testament nung kakatayo pa lang ng mga apostles. No. So, yun yung pwede natin maging answer. Ano yung realism under the headship of Christ in this fallen world? Hindi pa to glory. We await for that glorified time kung sa lahat ay email ako. Wait lang, magpipigil ako sa sarili ko. Okay, anyway, sige. Sige. Pastor, last na to, pero unrelated na siya. Sige. So, common siya na phrase na sinasabi ng mga tao ngayon na ang leader daw ay yung authority daw ng isang leader is because binigay lang yun ng mga tao sa kanya. So, yung common to sa mga na phrase ng society natin, ano yung masasabi mo dun sa phrase na leaders only have authorities to exercise
because we agreed that they would have that authority over us. Ano po yung masasabi niyo doon? Bunga yan nung state na type of government natin ngayon na Democratic Republic. Doon galing yan. Kasi ngayon, namimili na tayo ng mga presidente natin. Dati hindi naman sila namimili. Kung sino yung hari, anak nila magiging hari. Hindi yung choice ng tao kung sino yung mamimili. Kaya nagkaroon na ng ganong disposition yung mga tao ngayon na sinasabi, hindi, lahat ng leader pinipili natin. Merong isang leader na hindi yung pinili, tatay mo. Hindi yung sinasabi, pagboto natin sino yung tatay natin. Hindi. Walang ganon. Ang sinasabi ko lang, firstly, nangyari yan dahil sa power ng majority ngayon sa panahon natin. Now, pagdating naman sa local church, nadadamay na yon. So iniisip ng tao, as a congregation, we have the power to put someone in office, in power, at dahil yon sa power natin. At hindi yon yung tinuturo ng New Testament. Ang tinuturo ng New Testament na power ng church, again, magkakaroon tayo ng study nito later on, ay yung power nila to recognize kung sino yung tinawag ni Kristo. Si Kristo yung tumawag. Siya yung nagka-qualify. Siya yung nagtatayo. Siya lahat yun. Siya yung sinabi sa Ephesians chapter 4 verse 11, He gave gifts. Kasama doon yung apostles, teachers, pastors. Kasama yon. At yung mga congregation, ang binigay sa kanilang power ay mapakinggan yung tinig ni Kristo. Anong sabi ni Kristo? Ang sabi ni Kristo, sila ay qualified, sila ay dapat i-ordain, sila ay dapat mamuno sa church. Yun yung power ng church, to recognize. Hindi yun sariling decision, hindi yun sariling qualification. Qualification ni Christ yung masusunod. Siya ang nagsabi, ito yung qualification. 1 Timothy 3, Titus chapter 1. Yung congregation, susundin nila ano yung sinabi ni Christ. Hindi ito tungkol, okay, sino paborito mo? Sino mas patok? Sino mas charismatic? Sino yung yung mga politiko ngayon, may mabibigay sa'yo? Hindi ganun eh. Ang tanong, sino yung tinawag ni Kristo? Therefore, mali yung assumption na kami ang dahilan kung bakit sila nasa posisyon. Hindi, si Kristo yun. Nirecognize lang ng church. Yung gifts, yung graces, yung calling na yon. At the end of the day, ang ginawa ng church, nakinig. Yung ginawa nila, nakinig sila kay Kristo. Yun yung ginawa nila. Hindi yun power in and of itself. Pala. Siguro comment na lang doon, Pastor. Kasi yung ganong mindset is talamak siya sa mga kabataan. Even yung mga kaedad ko. Ultimately, ito ay rooted dun sa ideya na yung tao ay may liberty ng sa sarili niya. So, autonomous yung tao. At yung autonomy na yon is pantay-pantay sila. So, ito yung tinatawag sa philosophy na social contract. So kung sino lang yung mapag-agrihan natin na leader, sige, may power ka kasi gusto namin, leader ka. Pero pag ayaw na namin sa'yo, wala ka ng power. So sana hindi siya mangyari sa iglesia. Ang ganda nung sagot kasi yung leader sa iglesia is hindi siya pinag-agrihan kasi gusto, kundi ni-recognize ito yung tinawag ni Kristo. So ayun po, Pastor. Salamat. Okay. Sige, let's pray. Next Lord's Day, regenerate membership and autonomy of the local church. Diyos namin, maraming salamat po sa inyong biyaya sa amin at dahil si Jesus ang binigay mo sa aming pinuno, dahil walang ibang worthy na maging pinuno ng iglesia kundi siya lang. Siya ang nagpakahirap, siya ang nagsakripisyo, siya ang Diyos na nagkatawang tao at siya ang nabuhay na muli mula sa mga patay. Kung kahit sino ay hindi karapat-dapat na mamuno kung hindi siya lang. At tulungan nyo kami, Panginoon, na makita si Jesus at masunod si Jesus sa aming iglesia at sa usapin ng pagdedesisyon, maging sa usapin ng liderato, maging sa usapin ng mga miyembro, lahat kami ay magkaroon ng pagkakaisa na si Jesus ang aming ulo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa pangalan lang ni Jesus. Amen.